Hello, ako nga pala si Unospat and welcome to my YouTube channel. Kamusta kayo mga kaspat? Napakainit ngayon, no? Kaya naman naisipan ko mag-overnight camping dito sa may DRT Bulacan. Magsusolo camping muna tayo ngayon para mas lalong madama ang kapayapaan ni Inang Kalikasan. Kay sarap naman talagang damhin ang katahimikan ng kalikasan. Unospat, Hello, good day sa inyo, good day mga kaspat. Sa magandang araw sa inyo. So today's video, magsusolo motocamp naman ulit tayo dito sa may DRT Bulacan. Dahil nga matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag solo camp. Namimiss ko na rin yung spirit ng solo camping. Kung mapapansin nyo mga kaspat, sobrang init na ng panahon, di ba? Kaya gusto ko munang magpalamig sa bundok. At kung papala rin, makakita tayo ng spot na mabisa na may ilog. Ayun ang plano ko para makapagtampi-tampisaw tayo. Pag tumatakbo ka naman, hindi naman mainit. Kaya lang pag huminto ka talaga, lalo na pag may stoplight or traffic, doon talaga dumadali yung napakainit na panahon. Alam kong nakakainit ng ulo tong init ng panahon, kaya lang kailangan mo pa rin maging kalmado sa kalsada. Eto na naman. Gusto ko mag-stop over sa Arco, gusto ko magpalipad. Matagal ko nang gustong paliparan to. Gilid muna ako makapagpalipad. Oras na ba? Ayun mga kaspat, okay na yung drone shot na yun. Medyo kinabahan ako, ang sikip kasi, tapos may mga wire saka may mga puno, tapos yung hangin ng mga dumadaan na sasakyan, ang lakas, tapos malakas pa yung hangin. Nag-alangan ako, hindi ko na tinagalan yung pagpapalipad. Nakakatakot. Next time ulit. Naila ko ba? living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Ayun, dito na yun. Paangat, yun, dito na tayo. Malakas ang hangin ngayon ah. Let's go. At eto na, paakit na tayo mga kaspat. Aray ko. Aray, aray. Aray. Grabe, tatarik ng bato rito. Ay, ito po. Kaya pag mababa yung clearance ng motor mo dito, sasayad makina mo. Teka, teka. Aray, aray. Huh. Napakataas. Ito maganda to, masimentohan na nila. Malapit naman sila sa daan. Woo! Napakatarik ng daan na yun talaga. Tapos puro bato-bato pa. Dapat yung maligyan na nila ng mga maliliit na bato. Ganito. Parang walang nagkakampa. Ayos, solo. Meron din. Ayun, dito na tayo. Aray ko. Iya. Malakas ang hangin dito. Mukhang mahirap magpalipad ng drone dito ah. Pero napuputol-putol. Dati nung first time ko dito mga kaspat, doon ako umispat doon sa may likod na yun. Yan, dyan ako umispat dati. Pangalawa ko dito. Napakalakas ng hangin dito noon nung umispat ako noon mga kaspat. Ayun, tent ko noon dati, ano pa, yung Shopee lang. Ayun oh. Doon tayo ispat. Parang maganda. Dito oh. Oh, di ba? Mas mabisa. Ganda. Ang ganda pa rin talaga dito. Tayo spot. At yun mga spot, nandito na tayo. Diba? Pahinga lang bago matuloy yung plano namin ng Timpa North. So ano muna tayo dito, medyo refresh muna tayo dito sa spot na to. So itong spot na to, matagal ko na talaga itong pinupuntahan. So bali pangatlo ko na dito mga spot. Dati dyan ako mispat, ngayon dito tayo spot para man maganda yung view natin pagising natin sa umaga. Sarap. So paano mga kaspat, ang oras natin ay 5:40 na din. Nag-ayos-ayos na muna tayo ng ating mga gamit. Set up muna tayo. Masarap na pahinga to. Let's go mga kaspat. Set up muna tayo ng tent natin. Lumayo tayo sa maingay ng lugar, mag long ride patungo kay inang kalikasan. Wag na wag mong hayaang ikaw ay malumbay. Ang isiping mabigat ay iyon ang kalimutan. Tayo nang mag-relax sa dalampasigan, sa kalmadong paraan. May kaginhawahan ang handing
ngiti at tawa sa paligid ng bonfire. Kay sarap naman talagang damhin ang katahimikan ng kalikasan. Uno spot, uno spot, uno spot, uno spotlight. Napakasarap mga kaspat. Nakuwang-kuwa ko yung timpla. Kuwang-kuwa yung timpla ngayon ng camping. Ganito. Tahimik. Masarap yung simoy ng hangin. Marinig mo lang yung mga kuliglig. This is it. Ito yun. Ito yung hinahanap ng vibes. Ito talaga yung hinahanap ng vibes mga kaspat. Kaya rin ako nagsasolo camp. Ito yun. Ito yung pinakamasarap. Grabe mga kaspat. Napakasarap nito. Kuwang-kuwa yung timpla. Napakabisa. Thank you Lord. Ito yun. Pag napakasarap mga kaspat. Yung hindi ka hindi ka rattle, hindi ka nagmamadali, yung isip mo hindi rin nagmamadali, relax lang, alam mo yun, wala kang iniisip na oras, wala kang inihintay na gagawin, yung kung ano lang yung mo, yung kilos mo, kung ano lang yung gagawin mo, kung ano lang yung naiisip mo, yun lang, hindi ka mapuforce na gumalaw. Sarap. This is it. Nakuha ko na naman yung isang timpla ng solo camping. Ito yun, kaya binabalik-balikan ko pa rin yung solo camping. Iba iba yung iba yung dinudulot sa pakiramdam ko, sa kaluluwa ko, iba. Kahit na nagkakaroon tayo ng mga kasama, syempre iba rin yung pag may kasama kang marami, iba rin yung enjoyment nun, iba rin yung enjoyment ng solo camping. Napakasarap mga kaspat. Ayun o, yung hangin damhin mo yun. Sarap. Grabe. Parang ayaw na mag-setup ng mga lamesa. Ang sarap ng pahinga ko. Alam mo yun, yung parang nabugbog yung muscle mo, napuwersa ka, trabaho, pagod, isip sa pamilya, isip sa amo, lahat. Pero once na nakatungtong na ako talaga sa bundok, nawawala na napapalitan na ng ginhawa. Iba talaga nadudulot sa akin ito. Kaya napakasarap. Yun o. Thank you Lord. Thank you Lord talaga. Gustong gusto ko nito mga kaspat. Gustong gusto kong ganitong pakiramdam. Bukod pa syempre yung sa anak ko, sa asawa ko, gusto ko rin yung pakiramdam na yun higit sa lahat. Pero gusto ko rin tong pakiramdam na to, yung nandito ako sa kabundukan. Nakaka-refresh, nakakaiba talaga ng pakiramdam. Sarap.
Dito na ako ngayon. Isip ko, ang dami ko rin galaw pag nakatarp ako, pagod din. So ito na lang, waterproof naman to. Pag umulan, yung mga mababasa ipapasok ko na lang sa loob, tapos bahala na lahat mabasa sa labas. Ay mga kaspat, akakuha muna tayo ng tubig dito. So meron naman tayong bucket. Madilim na. Isa rin to sa yung nag-uumpisa pa lang din ako mag vlog 2 years before. 2 years na mahigit din kasi ako nag-vlog mga kaspat. Ngayon pa lang tayo talagang umano ng mga gamit, talagang nag-provide, nag-invest. Ngayon lang talaga. Dati dito ako umispat. Ayan dyan. Ayan. Meron dyan mga kahoy na nakatambak na pang bonfire. Tapos dun lang ako sa may likod. Ayan, dyan ako dating umispat. Ito wala pa yun, yung mga upuan na yan. Wala pa yun, yung pa lang yung bonfire. Ayun mga kaspat, nagluluto na tayo ng ating hapunan. So ayun, nakapagluto na ako ng kanin. Ito pa, nakasalang na. Napakalakas ng hangin mga kaspat, kung nakikita nyo. Ayan, pinakalakas yung hangin. Niligyan ko ng mga bato itong cover natin sa hangin. So syempre, ang habol natin is pahinga at good vibes sa pakiramdam, at mga pag-relax man lang tayo sa init ng panahon sa trabaho ko. At sisimplihan ko lang, eto lang, 552 na lang mga kaspat. Tapos lagyan natin ng 2 itlog. Yan lang, okay na yan, makapagpahinga lang tayo. Siguro pa tayo isang lamesa, kahit yung lang, yung sa Shopee lang, ordinary lang. Hindi naman kasi hangad ko yung mga branded na gamit Hindi ko naman kasi passion yung yung mga gamit na branded. Tsaka wala rin tayong pambili. Aminado naman ako doon mga kaspat. So kung ano lang kaya natin, hindi score lang ako ng maliit, patungan lang ng power bank natin na ibinigay sa atin ni Paring Rodrod. Shoutout sa iyo Paring Rodrod. Maraming salamat sa iyong power station. Ayun, nagagamit ko na ngayon kasi nalobat yung cellphone ko, kakapalipad ko ng drone kanina. Ayun, nagamit ko na ngayon, di ba? Tapos mamaya yung ilaw, tatry ko pa yung ilaw kasi ang ilaw natin is 2 lang, itong sa camera tsaka ito. Lakas ng hangin. Ayun, malakas din pala talaga tong ilaw ng power bank ni Paring Roto. Umpisahan na natin mga kaspat, isang mucho. Ang tagal maluto, ang lakas kasi ng hangin pero sakto rin to, pampagana lalo kumain. Tagal lakas kasi nung hangin, yung apoy hindi stable. Kanin pa lang yun yung sinasalang ko. Ang tamis. Panalo mga kaspat. Alam nyo mga kaspat, sa pag-iinom, sa totoo lang talaga, sa bahay namin, hindi talaga ako umiinom yung magpapapunta ako ng kaibigan or pupunta ako dun sa kaibigan ko. Hindi na ako ganun, iba na. Parang trabaho, bahay lang, ganyan lang. Tapos etong alak, hindi ko na to masyado binibigyan ng pansin Pag talagang dito lang sa campsite, pag lumalabas lang ako, doon lang ako nakakainom ng alak. Hindi talaga yung lagi kong hinahanap, yung lagi akong may stock sa rep, hindi, wala. Talagang pag dito lang ako sa campsite, tsaka lang ako umiinom.
ganun. Ang tamis ng alak. Tamis ng Red Horse ah. Tamis, parang soft drinks. Yun, sa wakas naluto rin. Yun, sa wakas luto na natin yung ano natin, ang ulam natin. Pwede na yan. Asin. Lagyan ng pampalasa. Yan. Okay na pong ulam ko ngayon. Trip na. Ay, thank you Lord. Hindi pa sumusubo pero dumidighay na. Mabisa. Sold mga kaspat. Yun ang sold na foods. Diba? Solid. Ito mga kaspat, pahinga na tayo. At hindi ko naubos yung Red Horse. Wala, mahina talaga na ako uminom. So, pahinga na tayo. At yung hangin talaga sobrang lakas. Sana bukas hindi na ganyan kalakas. Para maganda yung palipad natin ng drone. Let's go. Lumayo tayo sa maingay na lugar, mag long ride patungo kay inang kalikasan. Huwag nawang mong hayaan ikaw ay malumbay, ang isipin mabigat ay inang kalimutan. Tayo nang mag-relax sa dalampasigan, sa kalmadong paraan may kaginhawahan. Ang hunting ibon sa kabundukan ay sadyang kay sarap pakinggan. Ngiti at tawa sa paligid ng bonfire. Kay sarap naman talagang damhin
morning sa inyo mula dito sa DRT, Bulacan. Solid yung tulog. 2 days na akong hindi masyado makatulog dun sa bahay namin. Sabi ko, kailangan ko siguro mag-camp para mabalik uli yung tulog ko. At hindi ako nagkamali. Nung nandito ako sa site, sobrang nakatulog ako agad. Natulog ako alas 9, alas 10 yan, ganyan. Nung nandun ako sa may bahay, halos alauna, alas 2 ako nakakatulog. Ewan ko kung bakit. 2 days na akong ganun na nangyari sa akin. Kaya nga sabi ko kay Esme, magka-camp muna ako, love. Baka kailangan ko mag-refresh Kasi 2 days akong hindi makatulog ng maayos. Hindi ako nagkamali, mga kaspat. Ito, ganda uli ng gising ko. Kalong araw, putok na andun, ayun. Ang aga pa. Anong oras na? Wait, tignan natin. Oras natin ay 6:23. Biruin mo yung araw pang alas 10 na. Aga talaga sumikat ng araw ngayon. Bala ko hapon pa ako umuwi para masulit ko man lang tong nature. Kasi Sunday din naman ngayon, wala akong gagawin. At rest day nga natin. So, ng plano ko, mga hapon na ako uuwi. Dito muna ako, kailangan ko to. Dahil nga ang daming gumugulo sa isip ko siguro, kaya hindi ako makatulog ng maayos nung past 2 days. Ito lang pala talaga, sagot. Masarap pa yung araw pag ganito alas 6 pa lang Mamaya yan ako po. Bala ko maglagay ng tarp. Magta-tarp talaga ako. Para naman matagal-tagal ako. Kasi pag mainit sa campsite minsan nangyayari nagmamadali ako umuwi. Pero ngayon gusto ko sulitin ang araw na to. Sarap. Mga kaspat, ikakabit ko yung tarp. Kasi mainit dito sa pwesto natin. Although na may puno, kaya lang hindi siya ganun kakapal yung dahon. Ayun yung araw. Dito tataas yan pang dito papunta. So alam nyo naman, summer ngayon napakainit mga kaspat. So kailangan mo lang, meron man lang tayong shade kahit tarp lang. Ayun mga kaspat, set up muna natin yung tarp. Alright. Huwag na muna ako mag-video. Ganito na lang gawin natin. For the snap na lang, may tarp na tayo. Let's go. Ayun. May tarp na tayo, mga kaspat. Diba? Set up na. Mainit Mamaya, angat pa yung araw na yan. Sa ngayon, meron pang araw dito. Kasi mababa pa naman siya. Okay lang yan ganyan kasi nga malamig pa naman yung araw na yan. Pero mamaya pag umangat na yan, andun na init niyan. So pag umangat siya, safety na naman tayo, may tarp na tayo. Tibay yung tarp na yan. Shoutout Brown Trekker. Baka naman mabisa tong tarp nyo. Dinala ko na sa Atok yan mga kaspat. Kung natatandaan nyo, ayan yung gamit natin sa Atok Benguet na tarp. At yung gabi nga, binabayo kami ng malakas na hangin hanggang madaling araw. Pero siya, nakatayo pa rin at hindi napunit. At kahit isa, wala siyang damage. Ganyan katibay ang Brown Trekker. Baka naman. Hindi sinasabi ko lang na talagang matibay yung Brown Trekker. Kasi nga, nasubukan ko na.
Although na mumurahin lang siya, nasa 600, 700 lang yata yan. Ang ano niya is 12 feet to 9 feet. Yan, yung sukat na yan. 9 feet, yung lapad, yung haba niya 12. But sulit na ako dyan sa 700 dahil ang tagal ko nang ginagamit yan. Sabi ko nga, nung nandun tayo sa may Benguet mga kaspat, sabi ko, sige kahit masira na siya kasi nga, kota na siya eh. Kumbaga nagamit ko na siya ng sulit talaga eh. Kaya okay lang siya mapunit. Eh hindi siya napunit, matibay talaga. Kaya okay, Brown Tracker, napakatibay din ng tarp nyo. Morning po. Ito na mga kaspat, umiinit na. Magkakabit sana ako ng hammock. Kaya lang, yung mga puno medyo hindi ganun kakapal yung mga dahon. So mainit din. Sinag ng araw. Umiinit na siya. Anong oras na kasi? 7:52 pa lang mga kaspat. Hihiga sana ako dun sa may tent ko. Ayan, nakahubad na nga ako eh. Ayan, hihiga sana ako. Binuksan ko na rin yung back window nya. Ayan, binuksan ko na rin. Kaya lang, ang init pa rin. Decathlon talaga. Talagang hindi siya pang summer. Pang tag-ulan lang talaga siya. Pag cold weather lang talaga ang Decathlon. So ayun mga kaspat, foods ulit tayo. Anong oras na ba? Oras natin ay 10:20. Malapit na rin magtanghalian. Pero kain ulit ako, nagutom ako. Nabitin ako kanina dun sa dalawang itlog. So kain ulit tayo. Pansit Canton. Right, tara, bira ulit tayo. At maya maya siguro mga 1 after natin kumain, papahinga muna ako. Then break camp na rin ako. So ganun lang. Uwi na rin tayo. Di ako makatulog na hindi ka pinapangarap. Ikaw ang laging nasa isipan.
Kala ko minsan ika'y aking niyayakap, sa pagmulat ko ay unan lang. Mga kaspat, hugas muna tayo ng ating mga pinaglutuan. Ayun, tapos na tayo maghugas. Okay na ating mga hugasan. Ayos sa spot na to, ang dami rin sabitan ng hamok, oh. Ito, oh, sabitan ng mga hamok. Kaya lang ngayon kasi medyo manipis yung mga dahon ngayon, gawa ng tag-init na nga. Ayun, tapos na tayo maghugas. Patuluin muna natin to para mamaya kapag nilagay ko na dun sa may bag ko, hindi namang tubig-tubig. Patuyuin muna natin. Yan. Pag natuyo yan, saka na natin ipakot yan. 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 Pati ito. Yan. Grabehan na yung lutuan ko. Napakadumi na. Hindi mo na kailangan linisin yung mga ganyan. Sa akin lang, hindi na kailangan linisin pa. Siguro tinatamad pa lang ako. Pag sinipag na lang. Let's go mga kaspat, pauwi na tayo. Maraming salamat sa spot na to, sa campsite na to. Let's go. Wala ba tayo nakalimutan? Isang tingin. Goods na ba lahat? Yeah. Thank you. Teka, itatapon ko pa pala yung basura ko. Saan po yung basurahan? Ay, may kulang pa ako sa yelo. Ate? Oo. 20 pesos. 20. 20 pesos. Okay na tayo dito. Hindi na ako pinagbayad ni ate ng 20 pesos yung nakuha kong yelo kahapon. Thank you ate. Salamat po sa inyo. Kilala na rin kasi ako ni ate. Nalit kasi siya nang dating. Ang dumating dyan yung caretaker. Kaya hindi ako nakilala. Let's go. So paano mga kaspat, hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. And again, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video pa na ginagawa ko. At mula dito sa DRT Bulacan, Uno Spot!
Peace out.